good afternoon. Pasensya ha, yung ano ko ano lang talaga. Ay, si kuya na naman. Nai-stress na naman ako sa kanya. Look, yan siya lagi. Yan. Diyan siya. Yan siya. Hindi ko alam. Nag-utang ako ng pangkape kasi nahihilo ako pag pag siguro less yung coffee or yung nakaisang kape lang kasi ako kanina, at saka nagsawa ako ng coffee rice. Hindi ko alam tawag nun. So yung English is rice coffee. Wala akong ginagawa. Nakikinig ako sa PSA na issue kasi sabi na kakapasok lang tinuro na. Grabe, PSA kaya pala nakalusot si Willie Ong. Mayor Go 3 billion shabu. Alam niyo po, sa konting pag-uunawa lang po, for 17 years po, nasa farm lang po siya. Meaning po, tinago po siya doon. Without PSA or birth certificate na naka-register sa ating gobyerno. Meaning po, from that day, may ginagawa na 17 years old. Hindi siya register as a Philippine citizen. May ginagawa na. Doon pa lang mismo, parang tinitrain na siya para sa mga lingwahe ng Filipino. Para sa pagkakaroon for the long time, for the future, kung ano man ang merong binubuo talaga sa kanya, para yun po yung goal or yun po yung mission na hindi ko alam. Kasi it's easy to understand bakit po 17 years, for almost 17 years, hindi na-register yung identification niya sa PSA. At ina-allowed niyo na nakaka-receive siya ng pera, 500,000, 1 million. At nagkakaroon siya ng business ng ilang taon. Kung ano man yun. Hindi ko alam. Gobyerno natin, hindi po natin na-monitor kung ano man ang meron sa kanila. Ngayon lang po lumabas yan. Ako po'y nagre-reklamo nga din sa PSA. Bakit off yun yung sa amin, yung may nakita ako. Ngayon, it's very long time po, within 17 years. Ngayon lang po pag-aaralan at nakatakbo po siya at nasa posisyon po siya as mayor. Bakit allowed po ba yun 17 years na hindi siya na-register? Hindi po ba tayo nagtataka sa 17 years na yan? Ang dami pong mga ina-allowed kung pwede palang ganun, wag na po tayo magpa-birth certificate, magpa-authenticated. Pwede pala 17 years 17 years? Hindi na-register? How come po? At paano po yun nagkaroon ng diploma? Hindi po ba na-imbestiga yan? Saan siya nag-high school? Yung mga credentials niya? Sino yung mga guro noon? Sino ang nag-sign noon? Ano ang credentials na meron siya? Hindi po ba nalolocate yan?
Diyan pa lang nga 17 years, within 17 years, ina-allowed niyo po. Baka nga po, exact po, 18 years pwede na siyang bumoto para magiging citizen talaga siya. How come po? Kayo talaga. Tapos tignan nyo ngayon pa lang, ngayon pa lang nagkakaroon ng investigation. 17 years, paulit-ulit ako. Meron ng something nangyayari. 14 years nakaka-receive siya ng pera. Saan? Sino po? Tawag yun. Kasi 14 years not allowed. Paano po nakaka-receive ang taong yan ng malaking pera? Sino po ang involved niyaan? Ang dami niya pong business. Ngayon ang tanong ko po, nagkakaroon ba siya ng withdrawal sa bangko? Sino po ang nag-o-authorize sa kanya? At sino po ang yung talagang parang naninindig na as a parent para makareceive siya ng ganong kalaking pera? That impossible po. Bakit ngayon lang? Ako'y naiinis. Ang hirap pala pag walang ginagawa. Diyan pa lang po, meron na po talaga. Magaling po siya mag-Chinese. 17 years, nandun po siya sa loob. Nag-aral po siya ng lingwaheng Filipino. At wala po siyang birth certificate na citizen talaga. Ano yung pinanganak siya? As a Filipino. Half. Kahit nga half, pinaparegister yan. Kahit nga zero or ampon, pinaparegister yan. Impossible po. Yung mga walang kaya, pinaparegister nga. Yung walang, alam niyo po, yung walang kakayahan mag-aral, walang kakayahang ipaaral yung anak, or kalalabas na nga lang, nire-register na. Ako po, parang napansin ko sa registration ko, late registration din po. Pero wala po bang proseso sa mga ganon? Bakit late registration yan? At bakit tatanggapin nyo 17 years? Dito sa Pilipinas, ang late registration, inaalam po talaga. Iniimbestiga po talaga yan. Pinapagalitan ang nanay. Imposible po. Saan po bininyagan? I really don't know. Salamat po sa inyong lahat. Nakikinig ako naiinis ako Bakit ina-allowed nyo ba ang 14 years old na makareceive ng pera? Under 18 years old. Sige po, salamat po. Makikinig na lang po muna ako. Possibly no. Kapag nanggaling sa NCR yung dokumento, what part of your agency received that document? Actually, may division of concern on the receipt. Alam niyo po, yung sinasabi ko sa PSA, na idea lang naman po. Sana po, kung sino po yung unang nakasignature from zero sa PSA,
At kung to the future meron pong papalit, please wag pong tanggalin kung sino man yun. It's because that authenticated na alam talaga na siya po talaga yung nagperma. Hindi pwedeng palitan. Pwede po siyang ilagay doon sa kabila na ito po ang present na kung sino mang mataas na posisyon. Pero kung sino yung una talaga, yung pinakauna talaga, huwag palitan. Kasi dyan mo malalaman na authenticated. As a mother, binabasa yung birth certificate. Inaalam yan kung sino ang nagperma, sino ang midwife. Now, paano namin malalaman? Ang PSA namin, it's not edited. Especially sa may mga kaso. Salamat po. Mabigat, maano yung dibdib ko. Makikinig lang po ako. Salamat po sa lahat-lahat. Ito po ay questions lang naman at konting paunawa lang kung bakit ako ganito sa PSA din. Kasi ganun lang naman eh. Hindi naman sa nang insulto, ganun lang naman eh. Yung parang within 17 years, bakit ganun? Anong meron doon? Meaning may tinatago, may kababalaghan. Marunong mag-Chinese, magaling mag-Chinese. Tatay niya Chinese. Kahit katulong yung nanay niya. That impossible po. From 0 or 1 month, 2 months, 3 months, 4 months. Or pag magbinyag, or pag mag-daycare, imposible po na hindi hahanapan yan. Salamat po. Imposible po.